No, may pahayag po ang Secretary of DPWH ni Ginoong Marcos na si Secretary Bunuan na hindi daw siya magbibitiw. He is not quitting as Secretary of Department of Public Works sapagkat pag nag-quit daw siya, hindi naman manunutas ang problema. Well, that may be partially true, but that can only be partial. Ang totoo niyan, the problem starts with him. Aside from the root of the problem is with Marcos and Romualdez, no? Sapagkat ang budget na kinakatay at sinisindikato, hindi naman po magiging magkaroon ng pag-andar at mapaparelease ang dinaya, sinindikato at inistafa na budget kung hindi po yan ginawa ng pamamaraan nila Martin Romualdez na immodus operandi. At hindi rin po mabibigyan ng tuloy-tuloy na pagpaparelease kung hindi po yan na-include sa General Appropriations Act na pinirmahan ni Marcos. Hindi rin po yan magagawa na magkaroon siya ng sariling paa ang bilyon-bilyon na perang ito kung hindi po ibinaba sa DPWH at doon na po kinatay-katay nila kasama ng mga criminal na contractors. The anatomy of the very scandalous, plunderous transactions involving several flood control projects and other infrastructure projects cannot be operationalized kung hindi po nagkaroon ng malawakang pakikipagsabwatan o conspiracy. That's the basic of it. So si Secretary Bunuan, being at the head of the department that is so engrossed dito po sa malawakang pandarambong sa kaba ng bayan, he cannot play innocent na parang hindi niya ito kagustuhan, wala siyang magagawa at hindi siya involved. That is not correct. May tinatawag po sa prinsipyo ng anumang katungkulan at posisyon na ikaw ay nag-e-exercise ng isang katungkulan o posisyon, may tinatawag po dyan na principle of respondeat superior. Ibig sabihin po, you have the command responsibility for whatever that happens or take place sa area of authority and jurisdiction mo. Kapag hindi mo yan na-control at hindi mo po na-address ang anumang anomalya o anumang mga katarantaduhan at mga kabulastugan to the detriment of the public na siyang nasasakupan ng target ng iyong panunungkulan, may pananagutan ka pa rin po. Even if you are not directly involved, maybe into the direct implementation ng mga proyektong dinadambong at dinudurubo, the fact na hindi mo po ginawa ang tamang pag-supervise. Halimbawa, may ideya ka na pinasukan ang iyong agency ng hundreds of billions of pesos which your agency did not put into the program of NEP or NEP, National Expenditures Program. E di magtataka ka ngayon bakit pinasukan ito ng 200 billion pesos ay ang last na pumasok hindi po bababa sa almost 400 billion pesos. Hindi po ito naka-NEP. Ang NEP po, ang National Expenditures Program, ito po ang budget proposal na dumadaan sa Budget Preparatory Committee na binubuo po ng executive, mga technical nilang na mga consultants, finance and economic team ni Marcos, and of course, kinoconsolidate at kanila pong tinitingnan ang submitted budget ng iba't ibang agencies of government in all three branches of the government. And then, ang gagawin nila niyan ay i-analyze nila saan manggagaling ang source of fund, papaano ma-generate ang revenue na mag-meet up o kung hindi mag-meet up ay malapit-lapit po ang pagkukuhanan ng pondo para matustusan o mabigyan po ng pondo ang mga budget na itinilaga. Yan po ang tinatawag na NEP, National Expenditures Program. Pagdating po sa Kongreso, i-review yan at then ibibigyan po ng pagkakataon ang mga agencies of government para sila po ay matanong or to defend ang kanilang mga requested budget
or proposed program and expenditures. So diyan pa lang magtataka na ang isang department head like isang cabinet secretary, for that matter si Bunuan, bakit nagkaroon kami ng 276 billion last 2024? Hindi naman ito in-request. At ito ay nanggaling sa notice ni House Speaker na sila po ang magde-dispense with sa mga pundong ito. So kung pinabayaan mo po yon at hindi ka kumanta, hindi mo pinigilan at hindi mo iniulat sa Pangulo na sir, mali ito ang unprogrammed ito at isiningit sa atin. Ang budget na ito hindi natin hiningi, pero ito ay dinisenyo nila sa Kongreso para itago dito sa ating departamento. By the acts of that you become complicit, na ipagpapatuloy pa rin po ang mali na ginagawa, yan po ay pananagutan mo. So mali pong sinasabi ang kakapal na mga mukha nila ka Eric, hindi na naawa sa taong bayan, mga walang konsyensya. I agree, no? So it is very erroneous on the part of Secretary Bunuan to tell the public that the problem will not be solved or neither will it be addressed kapag nag-resign siya. No. Mapagsisimulan po ito kung may bago ng Department of Public Works and Highway Secretary kung saan po ipatupad kaagad ang mga reforma na hindi kayang ipatupad ni Secretary Bunuan, lalo na kung ang pinag-uusapan po ay itong mga pandaraya. Mantakin mo may IAW silang ipinapatupad, engineering and administrative overhead. Sa loob lamang po ng 3 taon o 3 budget cycle na pinirmahan ni Marcos, 2002, 2023, 2024, and even 2025, umaabot na sa 94 billion pesos ang IAW. Ito po yung binunyag ni Senator Alan Peter Cayetano na ang IAW po, or IHAW, katunog ng IHAW, Engineering and Administrative Overhead, dito po nanggagaling ang mga pundo para mag-inspeksyon ng project, para po mag-manage ng quality control at iba pa. Pero alam natin po, ito ay retainer. Pag sinabing retainer, for every 1 million, kumukuha ang DPWH ng 1.5 to 3.5% for every 1 million pesos worth of project. At sa loob po ng nakaraang 4 na taon na umupo si Marcos, or 3.5, mga 94 billion pesos po ang kinulimbat ng DPWH in the guise of engineering and administrative costs or overhead nila ito. At ito ay isang retainer fee na mismo ang gobyerno sa pamamagitan ng DPWH ay nakakakuha ng 94 billion pesos na pondo sa loob lamang po ng 3 budget cycle. Saan ito napunta? Yan ang malaking katanungan. Anong pinaggamitan nito? Yan ang malaking iskandalo. At sino ang nakinabang dito? Yan ang malaking anomalya. So diyan pa lang makikita mo na talagang pinagkakitaan. Ginamit po nilang gatasan at naging pugad ng pagnanakaw at pandurubo sa kaban ng bayan, ito pong DPWH. Hindi naman po magkakaroon ng anumang mga pondo na lulustayin at hihigupin nitong mga kriminal na contractors ng mga mandarambong mandaraya, mantakin mo mga ghost projects ang ipinapatupad kung binubusisi ng DPWH ang mga proyektong ito dahil mayroon pala silang overhead or retainer na nagkakahalaga ng mahigit na po 94 billion pesos. 94 billion pesos po sa panahon pa lamang ni Marcos. 3 years and a half, mga kababayan. Okay. Ano pa po ang dahilan kung bakit marapat lamang na lumayas na si Secretary Bunuan sa pagiging secretary ng DPWH? Ang isa pa po dyan na malaking problema, maliban po dito sa hindi may paliwanag, hindi rin po maliwanag dahil madilim. Madilim po ang pamamaraan at madilim din po ang diskarte para lustayin ang paghigop ng pondo by the billions of pesos nito ng DPWH mula doon sa IAW, Engineering and Administrative Overhead nila. Ngayon, isa pa pong malaking katanungan dito, ang mga contractors na binibigyan ng award ng DPWH sa mga bidding ay mga contractors na sila din po
ay konektado sa mga kongresista na mga nangungontrata o nangungumisyon sa sariling mga proyekto na kanilang itinalaga doon sa budget deliberation. So alam din po ito ng DPWH, of course, sapagkat ang DPWH po ang siyang nagfa-facilitate nito. So ang nagpapakita nito ngayon ng pattern ay ang DPWH ang go-between sa pagitan po ng mga corrupt politicians, kagaya po ng mga kongresista na Alipures at bata-bata nila Romualdez. Hindi nila po yan direktang makukuha ang pondo mula sa kaban ng bayan kung walang dadaanan na agencies of government, because that is the protocol in the expenditures and mobilization of public funds. Kailangan may agencies of government na papasukan po yan. Doon pumapasok ang role ng DPWH, mga kababayan. At hindi rin po yan makukuha ng DPWH at ng mga magnanakaw na politiko ang nilalaman po ng mga kontrata na ito kung hindi yan sasaluin ng tinatawag nating mga kasabwat na mga contractors. At isa po dyan, lumalabas ito ang mga contractors na connected po kay Saldico. Like ang SunWest, itinuturo na ito ay mother company na pinagmamayarian nila Saldico. Ang isa ay ang Hightone. Ang Hightone po ay sa kapatid daw niya. At mukhang totoo nga. At ganon din po ang tatlong mga notorious na kumpanya na pagmamayari ng mga diskaya. Ang Alpha and Omega, ang St. Timothy, at ang St. Gerard, no? Ganon din po itong kay Garjola, na mayroon po siyang kontraktor na negosyo, at the same time, party list at congressman siya. Amantakin mo biglang yaman ito in the last 3 years lang, may nagkaroon na siya ng mansyon na $10.5 million sa Newport Coast area sa California. So, saan ito nanggaling? Malaki po ang possibility na ito ay mga nakaw na yaman, pandaraya sa proyekto, at grabing pangungupit sa pundo na nakatalaga para sa mga infrastructure projects. So, marami pa po ito In fact, nag-back down na po ang expose ni Senator Ping Lacson kasi iniwasan niyang pangalanan ang binabanggit nila ni Mayor Magalong na 67 na mga members ng House of Representatives ang nangungontrata o involved sa mga maanomalya at sinindikato na pangungontrata sa mga infrastructure projects, not just limited to the flood control projects. Halimbawa, si Saldico po, in the last 3 years na umupo ang Pangulong Marcos Jr. na boss niya, umabot po sa mahigit 72 billion pesos ang kontratang nakuha nila Saldico. At ganoon din po ang mga diskaya na ito na grupong super extra close kay Speaker Martin Romualdez, by the hundreds of billions din po ang mga worth ng project na nakukuha nila. Subalit makikita po natin ang kanilang luho sa pamumuhay hindi tumutugma doon sa aktual na mabuting ginagawa nila sa mga kontrata at proyekto na kanilang nahahawakan.